mga idol, bakit naging ganito ang nangyari sa Lakers mga idol, no? Parang, no, hindi naman talaga kapani-paniwala, pero syempre nasaksihan na natin mga idol na naswept talaga ang LA Lakers. Ano nga ba ang nangyari sa Lakers mga idol? Bakit ganito ang nangyari sa kanila mga idol? So pag-usapan natin yung mga idol mula game 1 hanggang game 4 mga idol, no, kung saan talagang dinurog talaga sila ng OKC mga idol, no. Unang syempre rason dyan mga idol, no, sa pagkadurog ng Lakers ay syempre wala si Luka Doncic mga idol, no. Syempre ang presensya ni Luka Doncic sa loob ng court ay napakalaki. Tapos bumalik itong si Austin Reeves, 'di ba mga idol? Bumalik nga si Austin Reeves, pero yung 100% ng kanyang laro ay hindi pa ganun dahil fresh pa sa kanya ang kanyang injury mga idol. Syempre playoffs na agad mga idol. So dapat pukpukan talaga yan mga idol. So syempre, tignan mo dito na lang siya, no. Sa game 3 tsaka sa game 4 medyo dun na lang siya nakakabalanse itong si Austin. Pero yung game 2 wala na talaga mga idol, no. Talagang hindi pa talaga 100%, no. Kaya naman yun na nga, medyo nadihado talaga rito ang Lakers. Sabi nga ng iba, no, wag nang ibalik itong si Austin, no, sa lineup kasi okay naman talaga yung rotation ng Lakers. Kaso nga lang na-injury nga ito si Vanderbilt. Isa pa naging problema yun ng Lakers mga idol, 'di ba? So kaya nga nahirap-hirapan talaga sila rito. Tapos ang pinalit nila doon kay Vanderbilt ba yun mga idol? Ang big kasi, no? Ang pinalit niya si Tiro, 'di ba? Yung Tiro ba yun mga idol? Siyempre wala namang ginawa yun doon kundi mag-jogging lang mga idol. Hindi makadepensa, hindi makaano. Ayan mga problema ng Lakers mga idol, 'di ba? Napakadaming problema. Isa pa diyan na naging problema ng Lakers ay ang center mga idol, 'di ba? Ang center mga idol, talagang grabe, no? Ang naging impact nitong si Eton. No mga idol, kasi mga idol hindi talaga naasahan sa ilalim tong si Eton mga idol. Laging tulad na lang kanina, 'di ba? Lagi sa fourth quarter nilalabas si Eton mga idol. First 5 siya mga idol, biruin nyo, first 5 si Eton. Tapos pagdating ng fourth quarter, pag mga crucial game, hindi na siya pinapasok ni JJ Redick mga idol, no, ng kanilang coach. Kasi no choice naman sila eh. Wala silang ipapalit dito, 'di ba? Kaya DeAndre Ayton. Kaya nangyayari, nagiging small ball ngayon sila mga idol. So pagdating ngayon ng second chance opportunity, dun sila binabalagbag ng OKC mga idol. Tulad ni Chet Holmgren, ni Hankenstein, 'di ba? Yung dalawang 'yan mga idol, 'di ba? Parang twin tower pagdating sa rebound. Tapos ang matindi pa nun, kapag rebound pa yon mga idol, nako-convert pa yon ng OKC. Kung hindi tres, kung hindi sisibat ang kanilang mga second unit, yun mga idol, 'di ba? So talagang napakalamang dito ang OKC. Isa pang pinakamatindi diyan mga idol ay yung referee mga idol, 'di ba? So isa pa yung naging problema ng Lakers mga idol dito sa first 4 games mga idol, 'di ba? Sa game 1 hanggang 4, medyo maninipis talaga yung lalo na nung home court ng OKC mga idol. Sa tingin ko kahit makalagpas dito mga idol ang Lakers, hindi pa rin sila tatagal dito sa OKC mga idol, lalo na pag home court nila. 'Di ba natatandaan nyo parang no-spend ata rin yung officials, NBA officials, 'di ba? Dahil sa pinagagawa niya. Talagang panig na panig sa kanila mga idol, no. So yun na nga mga naging talaga rito. So matindi talagang mga kalaban to, no, pati referee kasama. Mga idol, no. So syempre pag-usapan din natin tong last play mga idol. Ito ng Lakers. So tignan niyo diyan si LeBron pong nasablay niya. So dapat syempre makakalamang diyan ang Lakers. Kaso nga lang nag-run ng offense kay LeBron sa clutch. Kaso wala, hindi rin na-convert sa 2 points ni LeBron. Kaya yun na nga, ayan, nagkaroon ng chance itong si SGA. Ito na naman sa last play mga idol, 'di ba? Dapat ito pwede maitabla to ng Lakers. Ang ine-expect ko rito mga idol, ang run nito, ang play na to, ng run na to kay Hachimura talaga mga idol. Kasi talagang maganda ang pinakita sa tres ni Hachimura mga idol, no. Dahil nga sa kanya nakagawa siya ng 4-point play, kaya nakahabol pa tong yung Lakers nung meron silang 6 points deficit, 'di ba? Dito sa Thunder mga idol. Kaya yun, akala ko talaga kay Hachimura, yung pala hindi pinasok ata si Hachimura rito mga idol. Bagkus binigay yung play kay Austin, pinagkatiwala pa rin kay Austin mga idol. Sa bagay, maliksi nga naman si Austin at may hulog din, kaso nga lang mga idol, hindi talaga para sa kanya tong play na to. Dapat kay Hachimura talaga mga idol, kasi si Hachimura may hot hand 'di ba? So yun lang mga idol. Kaya yun din talaga nagpatalo sa Lakers. So yun. Ayan, no. Ang score ngayon
yung final score, diba? 115, diba? To 110, mga idol. Hirap niyan, mga idol. So, ito ang kumana. Isa sa mga kumana sa Lakers, mga idol. Itong si AJ Mitchell, no? Nag 28 points, 4 assists, 4 steals, 3 rebounds, diba? Tingnan nyo naman. Oh, field goal made, mga idol. 12, 119, 33 minutes lang yung mga idol, ha? One of the most underrated player in the league. Matindi talaga pag playoffs. May mga ganun talaga puputok pagdating ng playoff, 'di ba? Tingnan si Rui Hachimura, 'di ba? Pumutok siya. Ito naman, malas na nga ang Lakers, mga idol. Nanood pa si Dillon Brooks. Isa pa yan ang nagpabuo ng day, no? Parang inasar-asar pa ni Dillon, no? Itong si LeBron. Syempre, swept na yan, eh. Gustong-gusto niyang mapanood diyan, eh. Syempre, ano niya to si LeBron, eh, mga idol, eh. Pero kung ito na lang sana kinuha ng Lakers, no? Kung possible lang sana si Dillon Brooks, no? Sa Lakers. Tingin ko para may ano pa sila, eh, chance pa sila, eh, no? Si Dillon Brooks tsaka si pagsamahin mo. Pwede, 'di ba? Kasi minsan rin si Luke Kennard, eh. Inconsistent nung nag-playoffs na, wala na si Luke Kennard, no? Kung Dillon Brooks na lang, kahit pa paano pumapalag pa to, eh. Kaso hindi nila nakuha. Yun, ito naman sinasabi ko kanina sa inyo, si Hachimura nga, no? Has the best playoff 3-point percent in the NBA history, and Redick bench him on the final shot. Hindi siya talaga pinasok sa final shot. Bagkos niran yung play kanino, Austin Reeves, mga idol. So kaya anong nangyari, yun nga talaga Lakers hindi nila naitay, 'di ba? Sayang, mga idol. So ayun si Luka, reaction ni Luka, 'di ba? It's very frustrating, but obviously I wasn't close to clearing. There was some stuff in the media that went out that wasn't true. If could be there, I would be 100%. So sabi niya, mga idol, sa pagkatalo nila. Kasi talagang kailangan talaga si Luka dito, mga idol. Kahit na nung unang sabak pa lang nila sa playoff, talagang kailangan na talaga nila si Luka pagdating sa scoring. Ball dominant niya to si Luka, eh. 'Di ba? Ibig sabihin, talagang malaki yung chance nila, no? Kaya yun, isa pa yun. 'Di ba? Kaya natalo talaga yung Lakers dahil dito rin kay Luka Doncic kasi hindi siya naglaro. So, yan. Kung pag-uusapan naman natin ng future ni The King, ano bang niya rito? Magre-retire na ba? Babalik sa Lakers o mag-free agency na lang? Ano ba? Sino ba mga pwede niyang salihan na team? Una, Golden State Warriors. Pwede niyang salihan. Pangalawa, bumalik siya sa Cavaliers, 'di ba? So, well, good naman yung pinapakita ng Cavs ngayon. Kaso nga lang talagang hirap din sila kasi number 1 seed yung sila Cade Cunningham, 'di ba? Pero kung malagpasan nila 'yon, mga idol, sa tingin ko, good chance na to, no? Para kay LeBron, no? Na lumipat sa Cavs, mga idol, no? Kaso nga lang, pwede rin yung chance niya, no? Na mag-stay sa Lakers kasi maganda naman ang pinakitang run ng Lakers, eh. Talagang hindi lang talaga umubra si Luka Doncic kasi dahil sa injury. Pero kung nakalaro si Doncic, iba magiging resulta niyan, mga idols. Maaari pa sila diyan, eh. 2 tie, mga idol. O kaya 3-2, ganun. O kaya all 3. Baka mag game 7 pa to, mga idol. Natin masasabi yan. So ito pa ang sinabi ni LeBron, I'm not looking at my year as a disappointment. That's for damn sure. I was put into some position that I never played in my career. Tignan mo. Before actually in my life, I never been a third option in my life. 'Di ba, mga idol? So hindi niya matanggap 'yon, mga idol, no? Na nagparaya itong si LeBron, no? Tapos ganoon din naman pala yung resulta, 'di ba? Third option, 'di ba? Syempre lagi siyang first option, mga idol, eh, 'di ba? Pero nagkakaroon naman siya, 'di ba? Sa kanya pa rin naman nakadepende ang Lakers, mga idol. Lalo na nung wala si Luka. Pero kung nandun si Luka, automatic kay Luka Doncic talaga yon, mga idol. I don't know what the future holds for me. I'll go back and recalibrate with my family and talk to them, spend some time mo, di ba? Yan, nag-isip na siya. Mga idol, kung magre-retiro ba itong si LeBron? So, ano sa palagay nyo? Magre-retiro na ba? Dapat na ba magre-retiro si LeBron o isa pang season, mga idol, no? Dito sa Lakers. Kasi may potential naman, eh. Kailangan na lang ng additional pieces to, mga idol. Konting pieces na lang to. Siguro mga dalawang pieces. Tsaka yung bench nila, kailangan tindihan pa ng Lakers, mga idol. Yung bench nila, kailangan tindihan pa to. Kasi kung magagawa nila yung mga idol, possible na, yun na nga, makaabot sila sa Western Conference Final. So, ayun nga, mga idol, no? Ang mga, ng Lakers, mga idol. Kasi talagang dehado talaga. Umpisa pa lang, ayan, tingin mo si Rui Hachimura. Siya lang pumutok talaga sa Lakers dito, eh. Siya nagpakita ng shine.
Pero yun nga, no, para sa akin mga idol, tatlong option na pwedeng anuhan ni LeBron. Pumunta sa Cavs, pumunta na kay Stephen Curry. Gawin na nila tandem sigurado. Kaso nga lang, 'di ba? Isa dapat sa kanila magparaya, no? Syempre, ano yun, pride ni LeBron yun. Biruin mo magkalaban sila, 'di ba? Tapos lilipat na lang siya ng ganun-ganun lang. Parang the Snake, the Kevin Durant. Pero pwede naman kasi hindi na akma sa edad nila 'di ba? Kumbaga parang ito na yung dream team 'di ba? Na pwedeng posibleng mangyari mga idol. Kaya 'yun, 'yan nakakalungkot para sa Lakers mga idol. Kaya so nga lang kailangan natin tanggapin at mag-move on na lang, no? At itong mangyayaring next season marami pang surprise na mangyayari. Pero as of now, no? Sana sa tingin ko ang ano lang talaga sa OKC itong Spurs mga idol. Sila Victor Wembanyama. Kung sakali makalusot to sa sila Victor Wembanyama lang dapat mga idol. Ito kasing Timberwolves wala Parang may ngatog Sa Anthony Edwards mga idol wala. Parang nangangatog na. Hindi na katulad ng dating angas nila, no? Nung nakatapat nila tong Spurs wala. Parang hirap na hirap sila. Kung hindi lang natanggal si Victor Wembanyama noon ng siniko niya si Reed, 'di ba? Di panalo pa sana talaga sila doon mga idol. So syempre, lumalawak na ang ating usapan mga idol. Kung nagustuhan mo mga ganitong content, syempre paki-subscribe mo na yan mga idol. At syempre kung anong thoughts mo, comment mo na diyan sa baba mga idol, 'di ba? Makikinig tayo diyan. Syempre sagutin natin 'yan, 'di ba? At pag-usapan natin, no, ang mga future pang mangyayari sa basketball at sa NBA. Peace sa inyong lahat.